Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Oh, alas 5:10 na, One Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Biyernes, pila ka manugarab sa Tigbawan, Iloilo na igo sang kilat. 14 anyos nga solterito patay anumang pilason sa maigo sang kilat sa Tigbawan, Iloilo. 80 ka mga pamilya apektado sa pagbaha sa Tigbawan, Iloilo, samtang mudslide nagluntad sa barangay Lanag, Tubungan, Iloilo. Masobra 200 kabalay ginlamon sang kalayo sa dako nga sunog sa barangay 27 Bacolod City. Reassignment sang hospital chief sang Western Visayas Medical Center bangod sa issue sang incompetence kag korupsyon hindi na madayon. Ginaligar Philippine King Cobra nakitaan sa isa ka blutuan sa San Carlos City. Gin kaalarma sa mga estudyante kag manunudlo. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, sultirito patay sa maigos sang kilat sa barangay Barusong, Tigbawan, Iloilo. Anong pakgid ka individual na pilasan? Si Kim Salinas nakatutok. Ginhingagaw pa dala sa ospital ang 14 anyos ka grade 9 student nga si John Noel Taras sang barangay Barusong, Tigbawan, Iloilo kahapon sang hapon. Apang ini ang gindeklarar nga dead on arrival. Si John Noel ang isa sa 7 ka mga individual nga naigo sang kilat. Suno sa isa sa mga nasamaran man apang nakagwa na sa ospital, nagapanggarab sila sang humay mga alas 2 sang hapon. Sang nagmunog ang ulan kag nagpangilat, nagpasilong sila sa isa ka kamalig. Apang nakibot na lang sila nga naigo sila sang kilat. May pila kuno sa ila nga nagtabog pa. Pagkilat na lipang mo, hindi tabag mga may apat. Gabi rin nga kang kahit nga 5 ka dyan, hindi ko maulag. Kaya imaw ko kita ko apat yung bilog, kuhan din, natumbang. Ongoing ang medical treatment nila, pero based sa follow-up natin pagina, bali duwa na lang dito ka biktima ang nabilin sa hospital. Mostly man sa naigo dito sa mga sa mga biktima sa lawas man nila eh. Suno sa iloy ni John Noel, duwa na kadlaw nga absent sa klase ang iya bata. Iya gani ini ginhambalan kahapon niya magsulod sa klase. Tuman niya kapalangga kag suportado sa handom sini nga mangin pulis. Construction worker ang amay kag kabulig sa balay ang iloy sang 14 anyos nga napatay sang kilat diri sa Barusong, Tigbawan, Iloilo. Sa karon nagapadayon na ang pagtukod sang palaypay sa sining nga balay kag hingyo sang pamilya amo ang bulig pinansyal subong sa ila ginapangatubang nga kalisod. Do natugban ako katukang animo patinak ng hibi dito sa balay sa amo ko. No, hindi ko rin mabaton ba lang, amo na matabo. Siyempre, mas makita ko siya adlaw-adlaw nga tanan nga diri siya sa balay. Abiso sa pag-asa sa tion nga nagapangilat, kinahanglan magsulod sa mga puluyan para sa proteksyon. Kinahanglan man gilayon magpamala sang kaugalingon kung nabasa sang ulan. If ever gid man nga may na-observe na kita daan or makita naton sa clouds naton nga medyo gamat-tamat sa dulom, may mga nabatyan kita nga mga pagpangilat or panaguob naton, hindi na kita magagawa or take cover kita. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, One Western Visayas. Sa dugang balita, mudslide nagluntad sa barangay Lanag, Tubungan, Iloilo, samtang pagbaha kag buhawi naghatag sang huol sa pila ka residente sa Tigbawan, Iloilo. Si Kim Salinas nakatutok. Nagkalapalid ang atop, nagkalaguba ang pila ka parte sang balay, kag nagkalatumba ang kahoy. Ini ang epekto sang ginapahayag buhawi nga nag-agi sa barangay Buyuan, Tigbawan, Iloilo kahapon. Suno sa mga pumuluyo, tuman kakusog sang hangin. Hindi madeterminar sa mga residente kung ano kadugay ini nga nagigo sa ila lugar. Apang daw kasubong nga nagbalik-balik ini. Super kita na sir nga basko nga kilat kag ulan. Nahalin bali ang buhawi. Diri sir, kalibot-libot mo bisan amon gani dito balay gani club gani ato panaguob. Delikado gani amo nga way kung magwa ay. Sa record sang barangay, 8 kabalay ang nahalitan sang buhawi. 7 diri ang totally damaged kag isa ang partially damaged. Magluwas sa makusog nga hangin, nagbubo man ang mamunog nga ulan nga naglawig lang sang halos 1 ka oras.
Resulta, 80 ka mga pamilya ang nakaesperyensya sa pagbaha. Nadulaan man sang supply sang kuryente ang barangay bungod sa malain nga tiyempo. Kay last time, hindi siya gani kadangat sa tuhod. Kahapon, as in malabot, nagidya ang half na gid sang lawas. Kaya kami gimpang buligan nga gimpang salbar lang ilang na mga gamit. Sunod sa pag-asa, hindi madeterminar kung may buhawi gid man nga nagluntad sa Tigbawan kahapon. Apang ang mamunog nga ulan nga may dala nga pagpangilat kag panaguob ang posible magtugas ang buhawi. One of the key ingredients para ma-form ang isa ka buhawi is a possible thunderstorm activity. Possibly, pwede gid na siya matabo nga isa ka oras or 2 ka oras or pwede man 30 minutes lang, mabugso siya. Samtang, makit-an sa sining nga video ang pagduludo sang tubig nga may dala sang lutak. Nag-ano dinhi kag nagtumbas ang pila ka motorsiklo sa kilid sang dalan. Ang mudslide ang nagluntad sa Barangay Lanag Norte sa Tubungan, Iloilo kahapon sang hapon. Suno sa DRRMO head sang Banwa, apisar sang insidente, wala man sang naapektuhan nga mga residente. Kay nasang aga nagpatigayon sang clearing operation ng local government unit. Temporaryo man naging suspender ang klase sang bulutuan sa barangay nga naagyan man sang mudslide. So situate na mo nga clear ang area para nga basi ko may mga matukad kag mahilig man ko bla mo nang medyo dako-dako ang volume sang tubig sang duta tungod nga heavy rains nga nag-trigger gid sa duta nga malandslide siya. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Para sa dugang ang mga balita sa Negros kag Panay mangin kaupod ta si Adrian Prietos live sa Barangay 27 Bacolod City. Adrian? Madamo nga salamat, Jers. O perti nga halit mga kapuso, masobra 200 kapamalay na sunog diri sa Barangay 27 sa Bacolod City. Illegal connection illegal connection sa kuryente ginalantaw nga rason. Yaring balita nga aton gintutugan. Pasado alas 12 kaina sa kagahon, napuhag ang mga residente sang Barangay 27 Bacolod City sang hinali nga nagkalayo ang pila ka mga pamalay. Gilayon nga nagresponding katapos ang BFP. Ang pila ka mga residente naghingagaw pa sa pagkuha sang gamit nga sarang masalbar. Sa sining video, makita nga nagbulig pa ang pila ka mga residente sa BFP sa pagbalong sang kalayo apang madasig ini nga naglapta. Ang resulta, masobra 200 ka mga pamilya ang nawad-an sang puluyan. Ang pamilya Cordova naghingagaw nga makaluwa sa trahedya. Bisan wala na dala, importante masalbar lang ang pamilya. Mga tao sagwa, gasininggitan at ang kabuhi isang iya pamilya naman ang importante para kay Kim. Kaya muna ginoon ako ng akong pamilya kay tulog sa tanan. Salamat sa Ginoo kay bayaman sila na, no? Sa records ng BFP, 216 ka mga pamalay ang nasunog. 180 diri ang totally gutted. Pag-akos ng BFP Bacolod City mga kapuso ng intuman kabudlay ang ilan ng inoperasyon agud matap na ang kalayo sang kaagahon. Ang Barangay 27 ang ginakabig nga isa ka red zone. Butang ang wala lulutsan ang ilang mga bombero. Illegal connection sang kuryente ang ginalantaw nga posible gintunaan sang sunog. Before natabo ining sunog, no, may nabatian silang commotion or inaway sa balay sining couple. Actually, Sir Miara, nakita sang mga collect nga mga pieces of evidence, no, kaangay sang aton nga extension wire because ang ini nga panimalay ni alias Fritz and Ma'am Sunshine, wala ni sila sang kuryente. Gatap sila sa neighbor for their electricity using an extension wire lang. So, nakita nato ng extension wire na recovered pa may nakasaksak pa dito nga charger and ceiling fan na balang gamay lang. Wala pa nakuhaan sa pahayag ang mag-asawa bangod hindi na sila makita sa lugar. Ka-anesthesia ang pagsunog sa balay sa tanan. Temporaryo nga nagatiner ang mga nasunugan sa Apolinario Mabini Elementary School. Ginaproseso ng bulig pinansyal para sa ila. We were given only 15 days to use this school. Ma-meet man ko with the BHA and the iban nga agencies, no? Then with the barangay, no? Opadril Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.
Sa iban pa nga balita, hospital chief sang Western Visayas Medical Center ginmando nga isaylo sa isa ka ospital sa Zamboanga. Pang reassignment ginpaiway. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Barangay Q, Abeto, Mandurriao, Iloilo City. Zen? Jared, wala na dayon ng reassignment ni Dr. Joseph Nicolos ng Western Visayas Medical Center matapos nga ginbawi ang mando sa Department of Health Central Office. Ginkumpirmar ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin nga mayara nga mando si Department of Health Secretary Ted Herbosa nga isaylo si Western Visayas Medical Center Chief Dr. Joseph D. Nicolo sa Labuan General Hospital sa Zamboanga City. Suno sa kongresista, may isa ka babae nga public official nga naghinyo kay Herbosa nga i-reassign si Nicolo. Ang rason kuno ang alegasyon sang korupsyon sa mga proyekto, incompetence o kun kakulang sa ikasarang sa pagpamuno sa nasambit nga ospital. Apang suno kay Garin, ang amo nga mando ang ginrecall na. Ang unang-given order, wala din man nag-agi sa due process. No? Kay, di kung ikaw ipasaylo mo ang Saraca Medical Center Chief, dapat may rason. Tapos, ina-istoryaan na inaya before mo isaylo. Kung isaylo mo, it should be an equivalent hospital. Unless na lang, na daw may sala, gidbala, na proven. Dugang panigarin, dako ang mangin epekto sa pagpadalagan sa ospital kung gulpyada lang islan ang isa ka medical chief. It's not really about Dr. Nicolo, but it's about the institution. Siyempre, kung mag-amuna ang dalagan kang aton premier na healthcare provider, maging it will be very demoralizing kag ma-confuse ang mga tao. Kadungan sa pagwa sang relief order ni Nicolo, nagwa ang istorya sa ginalgar pagklaro sini sa mga kontraktor nga wala siya nagapangayo sang kickback sa mga proyekto sa ospital. Lakip sa sini nga mga proyekto ang Cancer Center Building kag Heart and Lung Building. Mga proyekto nga ginpatigayon ni Iloilo City Lone District Representative Julian Baronda. Sa isa ka statement, ginpanginwala naman ni Representative Baronda nga may kahilabtanan ini sa pagpasaylo kay Nicolo. Wala man kuno sang kamatuoran nga nagpangayo siya sang kickback o komisyon sa mga proyekto sa ospital gamit ang ngalan sang medical chief. Gintiwan sa news team nga makuhaan sang bahin si Nicolo apang wala ini nagasabat sa amon tawag kag mensahe. Sa official statement sang WVMC, ginpahayag nga naga-coordinate pa sila sa status sang reassignment ni Dr. Nicolo. Ginpahanumdum naman ang mga empleyado nga mangin responsable sa diskurso kag komento sa spekulasyon angot sa kickback. Hindi naman makakomento ang DOH 6 Regional Director sa issue apang pasalig sini nagapadayon sa gihapon ang mga serbisyo sa WVMC kag wala sang pagbago sa operasyon. In charge naman siya ngayon. So definitely continuous pa rin yung operation ni ng Western Visayas Medical Center. Jared, gin-challenge naman ni Congresswoman Janet Garin ang nag-akusar sang korupsyon kag incompetence kay Dr. Nicolo nga magwa kag ipakita ang mga alegasyon agud maimbestigahan. Jared? Madamo gid nga salamat sa detalye kapuso Zen Kilantang Sasa. Mga puso sa Negros Occidental naman, mga estudyante, pati man mga manunudlo na alarma sa pagtuhaw sa isa kasahi sang Philippine King Cobra sa eskwelahan sa San Carlos City. Nakatutok Aileen Pedreso. Sa tunga-tunga sang klase, makita sa video ang hinali nga pagkarankaran sa mga estudyante. Pumunta ako sa taas sa isang room ng grade 5. Pagpasok ko doon andun yung mga bata. Sabi nila, yun mamo, may ahas. May pag-aalala po kami. Sunod sa ilang manunudlo, gulpi nga nagtuhaw ang isa ka manog sa talamnan sa kilid sa hulot klasihan. Sa video, makita nga amat-amat ang pagwa sa manog sa buho. Natabo ini sa Cabunaw Elementary School sa Barangay Palampas, San Carlos City sang Setyembre 9 sang aga. Gilayon nga ginpapauli ang mga estudyante. Nagapabilin nga suspendido ang face-to-face classes. First time lang to na mo nakita. Mo to kadako. So kung ma'am clean up record kami, no? Sa mga parents. Advice nila, ang schoolin na mo nagpunta na nagkadto naman to sa ila. Base sa inspeksyon sa CDR-RMO sa lugar, ginakabig nga isa ka sa isang Philippine King Cobra ang nakuhaan sa video. Pagkatuto sang team ma'am, nagtago na ang snake.
So what we did na lang for the safety of the school children, the teachers, and the non-teaching staff sang Kabunaw Elementary School, we told them to closely monitor lang kag hindi magpalapit sang mga areas nga may sightings. Ginpadala na sang LGU sa Philippine Toxinology Society ang litrato sang manog agud makakuha sang dugang nga detalye angot sa karakter sini. Hindi lang gid siya mag-threaten sang life sang human or individual. Then we have to respect also ecology. So gusto namon nga ma-rescue siya, ma-capture, and then mabalik siya sa jungle or sa forest. Sa uli nga update halin sa LGU, wala na nakita liwat ang manog sa lugar. Apang hugot gihapon ini nga ginamonitor. Aileen Pedraso, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kontrabando, lakip na ang mga patalom na recover sang kapulisan sa mga estudyante sa Pototan, Iloilo sa ginpatigayon nga inspeksyon. Si Zen Kilantang Sasan nakatutok. Kutsilyo, binangon, pichikorno, kag iban pa nga kontrabando inyang na-recover sang Pototan Police sa ginpatigay nga random inspection sa isa ka high school sa Banwa. Suno sa Pototan MPS, nakabaton sila sa impormasyon nga may mga kabataan nga nagadala sang hinganiban sa sulod sang eskwelahan. Gilayon sila nga nag-coordinate sa buluthuan kag nag-inspeksyon. Nagpamalibad si Alamo nga hingadla ng eskwelahan bangod sa hingyo sang tagdumalahan. Actually, I will touch point to our school administration, to mga parents natin, to mga teachers natin, that we need to do something proactively in order to prevent ang mga any atrocities or any bad things na pwede matagbo sa school premises natin. Lakip man sa ginpalabot nga reklamo ang mga grupo sa mga kabataan kag ginakabalakan ang pagluntad sa mga ginamo. Hindi magnubo sa 50 ka mga estudyante ang nakuhaan sa mga iligal nga pagkabutang. Plano nga ipaidalom sa counseling ang mga estudyante kag magapakig-angot man ang otoridad sa ilang mga ginikanan. Suno sa Schools Division of Iloilo, dako nga bulig ang presensya sang kapulisan sa mga eskwelahan agud mapasangkad pa ang seguridad. Sumanami ato nga engagement kag siguro iniipikto na sang efficiency man sang enhancement nga na had it not been conducted base nagamit pa sa hindi maayong mga bagay. Samtang subong adlaw ginpatigay naman ang Provincial Education Summit nga gintambungan sang educators kag stakeholders. Tinutuyo sining mapasanyog pang ihibalo sa literacy kag numeracy sa mga estudyante sa probinsya sang Iloilo. Upod kay Hans Desierto, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga kapuso, nagsungkat na sa kapulisan ang suspect sa pagbuno patay sa padrasto sang iya live-in partner sa Santo Niño, San Miguel, Iloilo. Sunod sa San Miguel Police, nag-coordinate si alias Ayan sa pakaisa sang iya live-in partner agud mag-surrender sa otoridad. Nagsungka ini sa San Rafael Police Station kung sadiin siya ang ginsugat sang kapulisan sang San Miguel. Miyerkules sang kaagahon sang ginbuno patay sini ang padrasto sang iya live-in partner nga si Albert Mallorca. Reklamo nga murder ang igapasaka nga reklamo sa pamilya Mallorca batok sa suspect. Kaya mapalala sa kaso, ang uto niya ang tatay niya. Mga kapuso, pilason ng duha ka pulis sa idalom sa BCPO Police Station 7 matapos aksidente nga mabungguan sang auto samtang nagapatigayon sa drug buy bust operation. Natabo ang insidente sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sunod sa kapulisan, yara sa kilid sang dalan Sanday Police Corporal John Lester Cubon, Police Staff Sergeant Mark Louis Soriba, upod ang iban pang operatiba kag ang subject nga si alias Jofer, 23 anyos. Apang hinaling nga nagdiretso sa ila ang auto nga halin sa piyak nga lane. Ini matapos na tulugan ng driver nga si alias Jesus. Kaso nga reckless imprudence resulting to physical injuries and damage to property ang ipasaka batok sa driver. Naglabot naman sa 100,000 pesos ang balor sa suspected shabu nga nakuha halin sa subject nga nakaagum man sang gasgas sa lawas. Ara, nasa posesyon na naman ng subject na time para sila sa higad. So while document na sa Amon bypass, gulpi lang nag-traverse ang nag-swirl sa piyak nga lane. So atuto nakaposisyon ang tropa ka subject. Nalapot, wala sila kapangaman. Gulpi lang gidya.
Kapuso masobra naman 20 million pesos nga COVID isolation facility sa Bacolod City sadto kangay nga napabayaan na matapos ang pandemya. Yaring balita nga aton gintutukan. October 2020, sanggin turnover sang DPWH ang balor 25 milyones pesos sa COVID-19 isolation facility sa Bacolod City LGU sa tuwas ang pandemya dala sang COVID-19. May 32 tanan ka mga kwarto nga fully air-conditioned. May hot and cold shower kag may nurses station pa. Apang 5 ka tuig ang nagligad, inina ang sitwasyon sang pasilidad. Wala sa kuryente, kag nagaserbe nilang bodega sang pinakagamit sang pinaka-departamento sang LGU. Aminadong LGU nga wala na puslan ang pasilidad. Just last year, daw waay na siya bala na nautdan siya kuryente, kay waay na sa pakana nautdan kuryente, waay na na-maintain maayo. Ginutilize lang siya anay sa temporary warehouse sang city sa mga files ini, sa mga assessors, the warehouse kag storage house. Sunod naman sa spokesperson ni anay Mayor kag karon Congressman Albi Benitez. Ginreserba sadto ang pasilidad para sa pila ka mga aktibidad. During maskara o kung Chinese New Year or mga kinang nag-deploy sa aton sang mga kapulisan tira na every year gina pa-star. Kaya tungod wala naman sang mga isolations nga gina-required sa mga pasyente. At that point in time, amo na ang ginpagamitan. Sinigasimana, amat-amat na ginpangutod ang matag-as kahilabon sa palibot. Tintiluan naman ang pila kabahin sa pasilidad apang wala pa sang pinal nga desisyon ng LGU kung anong plano sa lugar. Upon, Kirill Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Sa mga kapuso tang motorista lauman ang padayon nga pagsaka sa presyo sang gatong sa Mazdason nga simana. Base sa estimate nga ginpagwas ng Department of Energy, lauman ang ginabulubanta 50 sentimos nga saka sa presyo sang kada litro sang diesel. 20 sentimos naman ang ginalauman nga saka sa kada litro sang gasolina. Samtang wala sang ginalantaw nga pagsaka sa presyo sang kerosene. Ang aktual nga adjustment sa presyo ang mahibaluan sa Lunes kag igapatuman sa Martes, September 16. Mga puso, nagtuga naman sa Kabalakas sa mga motorista ang hinalig pag-aso sa isa ka van sa tungasang dalan sa Bacolod City kay Inasangaga. Makita sa video nga badasig ginagdamo ng aso kag halos hindi na makita ang mga salakyan sa dalan. Sunod sa driver sang van, naka-eksperyensyang salakyan sa mechanical trouble. Nakita nga sa makina mismo naghalin ang madamong nga aso. Gilayon niya nag-responding BFP. Ginpataw na ang salakyan. Nagweld ang makina tungkol sang ko sa inosol niya black unay, pilit sulod. So mo nang ginhaga ko paigat kag gin-off ko ang makina. Kay ang ginhaga ko ang battery. Tantanan ka-off naman pero ang battery nang ginhaga ko na lang sa gin palos pa. Nagahigda sa dalan samtang ginatipan sang emergency responders ang isa ka lalaki. Samtang ang isa naman ang nagapungko sa dalan kag dugon. Matapos nga magbungguanay ang ilang mga ginamaneho nga motorsiklo sa barangay Pasensa, Tobias Fournier, Antique. Santo sa investigasyon sa Tobias Fournier MPS. Halin sa Tigbawan, Iloilo si alias Edwin. Upod ang duha niya ka mga bata nga babayi nga lonsay menor de edad. Kag padulong kontani sa balay sang ila paryente sa mga banwa. Samtang sa pihak naman nga lane sa mga dalan, ang isa ka motorsiklo nga ginamaneho ni alias Dani nga padulong kontani sa aninii. Gulpiada nga naglapaw sa pihak sandalan si alias Dani. Rason nga nabungguan sini ang motor ng alias Edwin. Bangod sa natabo, critical sang gindala sa ospital si alias Edwin nga ginapahayag may fracture sa tiil kag nakaagom sa madamo nga pilas. Subong man si alias Dani. Nagapabilin pa ang duha sa ospital tubtub subong. Samtang lunsay nakaagom naman sang minor injury sa mga bata ni alias Edwin. Isa ang kritikal kag duhang pilason matapos mabungguan sa motorsiklo ang isa pagid ka motorsiklo sa barangay Pitahog, Taytay, Santa Barbara, Iloilo. Sa investigasyon sa kapulisan, nauna ang motorsiklo nga ginamaneho ni alias Roger nga padulong sa New Lucena. Sanggin sa gairan ini sa motorsiklo nga ginamaneho ni alias Ray. Rason nga natumba sa motorsiklo, upod sini ang yanobya nga nagaangka sa motor. Pareho nga nakaangkon sa mga pila sa lawa sa mga biktima. Samtang si alias Ray ang padayon pa nga ginabulong sa ospital bangod sa pila sa ulo. Partially damage ang ininga salakyan matapos nasunog sa Q Abeto Mandurriao kay Inasangaga. Ginapanagiyahan sang isa ka Indian National ang salakyan.
Suno siya, papuli na inikuntani halin sa pagpamakal sa isang establishmento sa lugar. Sang may nabatian nga lupok halin sa makina sa salakyan. Tubtob nag-ibual na ang kalayo. Gilayon siningagin padulog ang salakyan kag nagpanaog ang driver kag ang isa sini ka pasahero. Ginbuligan pa ang mga inisang security guard sa isa ka hotel nga mapalong ang kalayo gamit ang fire extinguisher. Wala sa may napilasan sa insidente. Ginaimbestigaran pa sang BFP Iloilo City ang insidente. Dead on arrival sa ospital ang 28 anyos nga pulis nga assigned sa 4th Maneuver Platoon sang 1st Aklan Provincial Mobile Force Company sa Barangay Poblacion, Altabas, Aklan. Ang pulis ay may ranggo nga patrolman kag tumadak sang dao kapis. Base sa investigasyon sang Altabas MPS, samtang yara sa sulod sa kwarto sa ila barracks ang pulis kay nasangaga. May nabatian nga lupok ang yakopdanan. Sang ginsikyar, inakitan nga may pila sa ulo. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa insidente. Isa sa ginalantaw nga gintunaan sang kamatayon sang pulis amo ang accidental firing. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso manubo sa gihapon ang tsansa nga mangin bagyo ang low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility apang padayon ini nga ginabantayan sa pag-asa. Ulihi ini nga nasiplatan sa kalayoon nga 405 kilometers na sidlangan sang Surigao City. Bisan layo sa kadutaan, magapaulan ang trough o kun ikog sang LPA sa Eastern Visayas kag pila ka bahin sang Mindanao. Padayon naman ang pagluntad sang easterlies. Ginalauman nga magadala sang magalumon nga panahon nga may lapta-lapta nga ulan sa dako nga bahin sang pungsod. Base sa datos sa Metro Weather, lauman ang bilog nga adlaw nga ulan sa bugos nga Western Visayas, posible ang mabaskog nga ulan sa Negros Occidental. Maghalong sa baha o kung pag-usmod sang duta, posible man ang ulan sa iban pang nga bahin sang pungsod. Mapuso ari na ang madapat bantayan sa Encantadia Chronicles, Sangre. Ang plano ni Dea Bato kay Kera Mitena matigayin ayhan. Ano ang nagahulat nga penalidad kay Dea? Sino ayhan ang mag-abot para buligan siya? Bantayan inatanan mga kapuso sa Encantadia Chronicles, Sangre, 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Mga kapuso, malantaw na ang The Voice Kids sa GMA. Ready na ang kids sa pagpakita sa ilang bigger voices kag bigger dreams. Host si Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes. Sanay Asia's Limitless star Julian San Jose and international singer, dancer and host Billy Crawford, singer-songwriter and producer Zach Tabudlo kag Miguel and Paulo sang banda nga Ben and Ben ang mangin judges. Bantayan ang premieres and The Voice Kids this Sunday, September 14, 7 p.m. sa GMA. Mga kapuso, importante nga manginhanda kita sa anuman nga emerhensya. Sa tiyon sang sunog, krimen, linog kag iban pa, isa sa mga nagaresponde ang mga barangay tanod. Sa San Lorenzo, Guimaras, takos ang abilidad sa mga barangay tanod sa pagresponder, pero pinaagi sa acting. May napatay, may nagahibi nga himata, may araman sang nagtapungulay kung sa diin makita ang pang-best actor kag pang-best actress nga performance sa mga tanod kag pati mga nag-extra. Suno kay punong barangay Gemma Benitez ang barangay Ikawayan, nagdaog na sila sa search for outstanding barangay tanod group category sa municipal kag provincial level. Ang ulihing performance kabahin na sang kompetisyon sa regional level. Ayos kag epektibo gid ang inyo acting mga sir. Ganay kapuso kung kamo may mga istorya nga pinasahi makahatag good vibes o kon makalilingaw, makuhaan sang inspirasyon kag pagtulunan. Ipakigbahin ng mga istorya nga ayos gid. Grabe nga acting. Bilib ako. Sa aton mga kapuso, diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man. Sa aton mga kapuso abroad, madamo gate nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan. Ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.